Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo, no, sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin tong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung isa pang request ng Sarbong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. Sa vlog natin ngayon, sasagutin uli natin yung mga katanungan ng ating mga subscribers. Pero bago natin puntahan yung mga tanong ng ating subscribers, may mga subscribers tayo or school na nagpapa-shout out o nagpapabati, So, kumustahin natin yung ating mga guro sa Lawang National High School. Hindi ko alam kung tama yung pagkaka-pronounce ko ng school nyo, no? Lawang National High School. Located ito sa Lawang, Northern Samar. Sana yung mga guro natin dyan ay hindi kayo stress sa inyong work dyan, sa inyong school. Alam nyo, sana magkaroon ako ng pagkakataon na mapunta, mabisita yung inyong paaralan. Alam nyo, ano ba ang meron dyan sa school nyo na wala dito sa school namin sa Caloocan High School. Batiin din natin yung mga guro natin ng TLE sa MOGCHS. Dapat hindi spell out kasi para nababanggit ko ng tama yung school nyo, no? Alam nyo, napunta na ako dyan sa lugar nyo sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro sila. Kumusta na yung mga guro natin ng TLE dyan sa MOGCHS ng Cagayan de Oro City? Sana makapasyal din ako dyan sa school nyo, nakatanggap na ba kayo ng PBB? Ilan ba ang mga guro natin dyan sa MOGCHS? Ilan ba yung mga guro natin dyan sa school nyo? At anong category ba ng school nyo? Big or mega school? Again, maraming salamat sa TLE teachers ng MOGCHS sa patuloy niyong panunood sa aking vlog. Sana ang lahat ng guro sa inyong school ay nanonood parate sa mga vlog ni Sir Bong. Puntahan na natin yung mga tanong ng ating mga subscribers. Yung unang tanong, sabi ng guro, approve na raw yung ERF niya or reclass this October 7 lang. Alam mo kung division level pa lang yung reclass mo o yung ERF mo, dadalhin pa yan ng region for approval. Then from region, dadalhin yan sa DBM for budget. Saka ibabalik yan ng inyong division. Ito yung pagkakaunawa ni Sir Bong. Alam mo, matagal na process ito. Hindi ako sure kung aabutan ka ng election ban. Ang alam ko sa election ban, magsisimula ata ito ng March. Sana hindi ka abutan ng election ban. Puntahan pa natin yung isang tanong ng ating guro. Sabi niya, siya daw ay Teacher 1, Step 8. Ang tanong niya, kung pwede daw ba siya magpa-reclass to Teacher 2. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong magpa-promote through reclassification or ERF. Ang sabi sa iyo ng inyong division ay hindi na daw pwede, alam mo kung reclass, gaya ng sinasabi ko, maraming division ang hindi na pinapayagan ang reclassification. Alam mo, meron akong vlog tungkol dito at ipinaliwanag ko dun sa vlog ko yung reason kung bakit hindi na pinapayagan ng mga division office and even ng schools yung reclassification ng ating mga guro. Puntahan uli natin yung iba pang tanong ng ating subscriber. Yung Teacher 3 daw ba ay pwedeng mag-apply ng head teacher position? Alam nyo, yes, yung Teacher 3 ay pwedeng mag-apply ng
head teacher, basta ang department mo ay meron at least 6 na guro. Ito yung pagkakaalam ni Sir Bong. Kung merong available item o vacant item na head teacher 1, head teacher 2, or head teacher 3, sa pagkakaunawa ni Sir Bong ay pwedeng applyan ito ng teacher 3. Pero kapag head teacher 4, to my understanding, dapat meron kang sapat na bilang ng guro, at dapat may experience ka na as head teacher 1 position para ma-applyan mo yung head teacher 4. Pero i-double check nyo kung tama yung tama yung sinasabi ni Sir Bong, puntahan naman natin yung iba pang tanong ng ating mga subscriber. This time medyo sensitive, Ang tanong niya, tama daw ba magpa-evaluate yung head teacher or principal sa mga students ng guro? Alam ko merong gumagawa nito, ng mga principal or head teacher, pero ito ay mali. Kung intentional at talagang inutusan ng head teacher or principal yung mga estudyante na magbigay ng comment sa pagtuturo ng guro, ito ay uncalled for. Ito ay inappropriate. Ang mga bata ay nasa classroom para mag-aral at hindi maaring ipagawa yung trabaho ng head teacher at principal na mag-evaluate sa teaching behavior ng ating mga guro. Ang pwede lang mag-evaluate sa teaching behavior ng guro ay yung kanyang mga superiors, Unang-una yung kanyang principal, then yung kanyang head teacher, or maaari din yung kanyang master teacher. Hindi kailanman naging sistema ng mga paaralan ang magbigay or pagawin ng evaluation ang mga bata sa teaching behavior ng kanilang guro. At kung magbigay man ng evaluation ang bata sa guro, hindi ito magiging makatotohanan kasi palaging nagkakaroon ng bias, lalo pat kung mahigpit si teacher sa kanyang klase. Alam niya, parating magkakaroon ng partiality dahil hindi naman mature pa mag-isip yung ating mga estudyante at kawawa rito yung ating mga guro. Alam nyo, dear teachers, hindi mali na ini-evaluate ng principal yung kanyang guro. Tama lang na ma-evaluate yung teaching behavior ng guro, pero hindi bata ang gagawa nito, Hindi ba naiintindihan ng ating mga school authorities na kung magkakaroon ng evaluation sa teaching behavior ng guro, dapat ito ay may evaluation tool or may tracer. At itong evaluation tool or tracer ay ginagawa lamang, ina-undertake lamang ng principal or head teachers. Never ito ginagawa ng ating mga estudyante. Ang masakit pa rito, yung evaluation ng mga bata sa guro na puro negative were put in record at pinabasa sa guro. Nung nabasa ng guro, nagkaroon tuloy ng anxiety yung guro. Kawawa naman yung ating guro. Meron ba kayong natutunan sa vlog ko ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.